Magandang umaga, Kalabreta. Tawagin niyo na lang akong Vek-Vek. Itong kwento ko ay hango sa buhay ng ampan namin. Itong ampan namin ay nanggaling sa bahay ampunan. At ipinasok daw siya ng ate niya at di na binalikan. Meron din kasing kasama niya sa bahay ampunan na taga dito din sa amin. Ipinasok din ng nanay ang batang iyon dahil nga layas. At palabarkada din ng bata kaya pinagpasyahan ng ina nito na ipasok ang anak niya sa bahay ampunan at dahil nga ang batang iyon naglalabas-pasok sa bahay ampunan. At napasama siya dito nga napadpad sa aming lugar. Nung una kong kani-kanino siya nakikiakyat ng bahay. Hanggang dumating ang isang araw, wala ako noon at nakiusap siya kay mama na kung pupwede daw ay makikitira siya sa bahay at tutulong na lamang siya sa gawaing bahay. At wala na daw siya tutuluyan, naawa si mama at pumayag. Nasa bahay na nga siya tumira dat mga Kalabreta Lunes noon at galing akong trabaho. Pauwi na, nagtaksi ako, nagulat ako at ang driver, kamantak na kami sumalpok sa Tillerven. Ang bilis ng pangyayari hanggang sa pag-uwi ko ay naalala ko ang nangyari sa akin. Nung araw na yun, 8 mag-aalas 5 noong ng hapon, nakita niya ako na nakaupo sa may bandang lamesa. Lumapit ito at gusto hiramin ang damit na suot ko nung muntik na ako madisgrasya. At sabi ko ang baho na ng damit na yun, at syempre dahil kilala ko na siya at mga galawan niya tinago ko yun. Isiniksik ko sa likod ng kama para hindi niya bimahanap. Hanggang hinintay niya ang pag-alis ko at nakabalik na nga ako at hinanap ko siya ngunit di ko nakita at nagtanong ako kay mama na kung nakita niya ang ampon namin at sabi ni mama umalis na daw yung damit na suot ko nung umuwi ako. Tanong ko kay mama, sabi ni mama suot niya daw at sabi ko kay mama hala. Bakit ka pumayag na isuot ang damit ko? Wala daw siya masuot na pang-alis. Wala na ako nagawa at tanging sabi ko na lamang kay mama. Muntik na ako madisgrasya at ang damit na suot ko ay yun ang damit na muntik na ako madisgrasya. Tanging sagot ni mama, bakit ngayon ka lang nagkwento? Sana pinahubad ko at wala na kaming nagapa, kinagabihan. Maaga kami natulog at dahil nga naputulan kami ng power ng kuryente. Madilim nung gabi na yun lahat kami natulog sa may sala. Kami ng kuya ko sa bandang terrace, nagkwentuhan kami. Noon ang may narinig kami na nagbukas ng gate, pagkabukas ng gate. Kasunod nun ay pagdampat niya ng plato at kutsara at yun nga kumakain siya na worry mo'y gutom. Natakot kami ng kuya ko at dahil nga parehas kaming duwag. Nagtalukbong na lamang kami ng kumot, kinabukasan nun. May tumatawag na sa tapat ng bahay namin, nagtatanong kung saan daw tumutuloy si Bajaw. At itinuro nga sa bahay, dumungaw ako at sabi ko bakit. Si Bajaw, nasagasaan ng truck, dali-dali pinuntahan nila mama at wala na doon kung saan. Siya nabanggat, dinala na sa Parañaque Med at doon nga nakatikip ng puting kumot ang ampon namin. Halos hindi na makilala, ang mukha niya halos wasak. Ang katawan niya halos mabali sa lakas ng pagkakabangga sa kanya. At ang driver inimbestigahan, may kasama daw ito na lalaki na kasuot daw ng parang sapari na damit. At may takip ang ulo at may hawak na karit, nagtawanan ng mga pulis. At sinabi, adik ka ba? Ilan na tira mo? Tanging pasensya na lang ang hiningi ng driver. Pero napapaisip pa din datang driver, nag-usap kami ni mama ko at nasabi ng mama ko, napakabait na bata ng ampon namin dahil yung araw na iyon siya ang samalo ng pagkakadisgrasya ko. 80 ilang araw na din siya nakikita ng mga kaibigan niya, na wala siyang ulo. Ganun pala yun pag nakita mo ang isang tao na walang ulo dapat talaga sasabihin at huwag sasarilihin dahil kawawa naman, sila yung mga tao na di nila alam ang mangyayari sa kanila. Hello, magandang umaga mga Kalabreta, itong aking kwento ay hango sa istorya ng aking kaibigan. Ako nga po pala si Chacha, sa edad na 10 years old, madalas po ako naglalaro sa bahay ng kaibigan ko. At lagi ako nasa kanila at lagi namin nilalaro noon ay sungka. At magaling ang kaibigan ko sa ganang laro, hindi ko mamatalo-talo sa laro ang kaibigan kong yun. Pero may sabi-sabi na ang pamilya daw nila ay aswang. Di ako naniniwala kasi para sa akin kung talagang pamilya sila ng aswang. Sana matagal na ako inaaswang ng kaibigan ko at doon pa ako kumakain sa kanila. Pag di ako nakakauwi ng bahay para kumain ng tanghalian. At ayong nga araw ng Friday noon naglalaro kami ng kaibigan ko. Naglaro kami sa bahay ng lola niya at dahil tapat lang din ang bahay ng kaibigan ko at sa lola niya. Maya-maya pa ay naiwan ako dahil tinawag siya ng kanyang mama. Uutusan siya noon na bumili at naiwan nga ako mag-isa at dahil hintayin ko nga daw siya at may bibilihin lang daw. At ayong nga huminto muna kami sa pagsusungka o sa laro namin. Nang may mapansin ako na kwarto dahil naiintriga nga ako sa mga usap-usapan sa lugar namin. At ito na nga lumapit ako sa pinto ng kwarto.ng makita ko may isang matanda sa loob ng kwarto at puting-puti ang buhok na ang haba. At may dinampot siya sa isang altar na bote at kita ng dalawang mata ko na hinahaplas niya ito sa katawan niya. At maya-maya pa ay nakita ko paano magpalat ng anyo ang lola niya. Ang mahaba na buhok nito ay gamulo at ang mga mata nito ay nanlilisik at mapupula.
Natakot ako at nasagi ko ang upuan na malapit sa pinto ng kwarto niya at nang makita ko na papalapit na sa pinto, dali-dali ako nagtatakbo palabas ng pinto. Nang bahay nang bigla ko nasa lubong ang kaibigan ko, lalo lumakas ang tibok ng puso ko. At nagtanong siya bakit ako tumatakbo, tanging tugon ko lang sa kanya ay, masakit ang tiyan ko. Na ako Deko, sinabi, nakita ko ang lola niya na nagpalat ng anyo. At lalo na kumpirma yun, na pamilya nga sila ng aswang. May nakakita, na yung pagiging aswang daw ng lola niya ay naisalin ito sa mama niya, nung mamatay ang lola niya, sapagkat may nakakita na ibinuka ng lola niya ang bunganga, at isinalin din sa bunganga ng mama niya. Ang pagiging aswang, meron daw itong parang bato na itim, na lumabas sa bunganga ng lola niya. Nang ang usap-usapan ay naisalin na daw ng lola niya ang pagiging aswang at may nakakita din sa mama niya na pumasok daw ito ng bahay. At tanging sanggol lang ang nasa loob ng bahay at nagpalat pa ito ng anyo, nag-anyong pusa at nagising ang may-ari ng bahay na nasa loob na ng kulambo. Dali-daling tumayo ang Bobby at sumisigaw, lumabas ang katabi nilang bahay na may dalang itak at natama ng pusa sa bandang katawan na malapit sa balikat nito at kinabukasan, napadaan ito at dahil ang usap-usapan ay ang nangyari nung gabi, nakita nila na may sugat sa bandang balikat. Alam ng lahat na nataga ang pusa at ang tanging sagot niya at sumabit daw sa yero, yun lang, at alam na ng lahat na siya nga ang sumalakay sa sanggol. Nung gabi di nga lang siya nagtagumpay na aswanjin ang baby.